Unang Kronika Kapitulo 16. Inilagay nila ang kahon ng Diyos sa loob ng toldang itinayo ni David para rito. Pagkatapos, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos nilang maghandog ni David, binasbasa niya ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. Binigyan niya ng tinapay, karne, at pases ang bawat isang Israelita, lalaki man o babae. Pumili si David ng mga Levita na maglilingkod sa harap ng kahon ng Panginoon para manalangin, magpasalamat at magpuri sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Si Asaph ang nanguna sa kanila at siya ang nagpapatunog ng mga pampiyang. Sumunod sa kanya ay sina Zacarias, Jeiel, Shemiramot, Jehiel, Matitiya, Eliab, Benaya, Obed-Edom at Jeiel. Sila ang mga tagatugtog ng lira at alpa. Ang mga pari na sina Benaya at Jehaziel ang palaging nagpapatunog ng mga trumpeta sa harapan ng kahon ng kasunduan ng Diyos. Ang awit ng pasasalamat ni David. Nang araw na iyon, sa unang pagkakataon ay ibinigay ni David kay Asaph at sa mga kapwa niya Levita ang awit na ito ng pasasalamat sa Panginoon. Pasalamatan niyo ang Panginoon, sambahin niyo siya, ihayag sa mga tao ang kanyang mga ginawa, awitan niyo siya ng mga papuri. Ihayag ang lahat ng kamangha-mangha niyang mga gawa. Purihin niyo ang kanyang banal na pangalan. Magalak kayo, kayong mga lumalapit sa Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoon, at sa kanyang kalakasan. Palagi kayong dumulog sa kanya. Kayong mga pinili ng Diyos na mga lahi ni Jacob na lingkod ng Diyos, alalahanin ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa, mga himala, at ang kanyang mga paghatol. Siya ang Panginoon na ating Diyos. At siya ang namamahala sa buong mundo. Hindi niya kinakalimutan ang kanyang kasunduan at pangako sa libu-libong henerasyon. Ang kasunduang ito ay ginawa niya kay Abraham, at ipinangako niya kay Isaac. Ipinagpatuloy niya ang kasunduang ito kay Jacob, at magpapatuloy ito magpakailanman. Sinabi niya sa bawat isa sa kanila, ibibigay ko sa inyo ang lupain ng Canaan. Ipamamana ko ito sa inyo at sa inyong mga angkan. Noon iilan pa lang ang mga mamamayan ng Diyos. At mga dayuhan pa lang sila sa lupain ng Canaan. Nagpalipat-lipat sila sa mga bansa at mga kaharian. Ngunit hindi pinahintulutan ng Diyos na apihin sila. Para maproteksyonan sila, sinaway niya ang mga hari na kumakalaban sa kanila. Sinabi niya, huwag ninyong galawin ang hinirang kong mga lingkod. Huwag ninyong saktan ang aking mga propeta. Kayong mga tao sa buong mundo, umawit kayo sa Panginoon. Ipahayag ninyo sa bawat araw ang tungkol sa pagliligtas niya sa atin. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao sa mga bansa ang kanyang kapangyarihan at kahangahangang mga gawa. Dahil dakila ang Panginoon at karapat-dapat papurihan. Dapat siyang katakutan ng higit kaysa sa lahat ng mga Diyos. Dahil ang lahat ng Diyos ng ibang mga bansa ay ginawa lang nila para sambahin. Ngunit ang Panginoon ang lumikha ng langit. Nasa kanya ang kaluwalhatian at karangalan. Ang kalakasan at kagalakan ay nasa kanyang tahanan. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng tao sa mundo. Purihin ninyo ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang mga papuring nararapat sa kanya. Magdala kayo ng mga handog at pumunta sa kanyang presensya. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kanyang kabanalan. Matakot kayo sa kanya, kayong lahat ng nasa sanlibutan. Matatag niyang itinayo ang mundo at hindi ito mauuga. Magalak ang buong kalangitan at mundo. Ipahayag sa mga bansa, naghahari ang Panginoon. Magalak din ang mga karagatan, bukirin at ang lahat ng nasa kanila. At ang mga puno sa gubat ay aawit sa tuwa sa presensya ng Panginoon. Dahil darating siya upang hatulan ang mga tao sa mundo. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Manalangin kayo, iligtas niyo kami, O Diyos na aming tagapagligtas. Palayain niyo po kami sa mga bansa at muli kaming tipunin sa aming lupain. Upang makapagpasalamat at makapagbigay kami ng papuri sa inyong kabanalan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, magpakailanman. At ang lahat ay magsabing, Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Ipinagkatiwala ni David kay Asaph at sa kapwa nito Levita ang palaging paglilingkod sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon, ayon sa kailangang gawin sa bawat araw. Kabilang sa grupong ito ay si Obed-Edom na anak ni Jeduthun, si Hosa, at ang 68 pang Levita, na mga gwardya ng tolda.
Ipinagkatiwala ni David sa pari na si Zadok at sa kanyang mga kapwa pari ang tolda ng Panginoon doon sa mataas na lugar sa Gibeon. Sila ang palaging nag-aalay ng mga handog na sinusunog sa altar, araw at gabi, ayon sa lahat ng nakasulat sa kautusan ng Panginoon na ibinigay niya sa Israel. Kasama rin nila sina Heman, Jeduthun, at ang iba pang mga pinili sa pag-awit ng pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niyang walang hanggan. Tungkulin ni Heman at Jeduthun ang pagpapatunog ng mga trompeta, pampyang at ng iba pang mga instrumento na ginagamit sa pag-awit ng mga awitin para sa Panginoon. Ang mga anak ni Jeduthun ang pinagkatiwalaan na magbantay sa pintuan. Pagkatapos, umuwi ang lahat sa mga bahay nila, at si David ay umuwi rin para basbasan ang kanyang pamilya. Unang Kronika Kapitulo 17. Ang pangako ng Diyos kay David. Nang nakatira na si David sa kanyang palasyo, sinabi niya kay Nathan na propeta, "Narito ako, nakatira sa magandang palasyo na gawa sa kahoy na sidro, pero ang kahon ng Panginoon ay nasa tolda lang." Sumagot si Nathan kay David, "Gawin mo ang gusto mong gawin dahil ang Panginoon ay sumasa iyo." Pero nang gabing iyon sinabi ng Diyos kay Nathan, "Lumakad ka, at sabihin mo sa lingkod kong si David na ito ang sinabi ko, hindi ikaw ang magpapatayo ng templo na aking taitirhan. Hindi pa ako nakakatira sa templo mula noong inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto hanggang ngayon. Palaipat-lipat ang tinitirhan kong tolda. Sa aking paglipat-lipat kasama ng mga mamamayan kong Israelita, hindi ako nagreklamo sa mga pinunong inutusan kong mag-alaga sa kanila, kung bakit hindi nila ako ipinagpapatayo ng templong gawa sa kahoy na sidro. Sabihin mo pa kay David na ako, ang Panginoong makapangyarihan, ay nagsasabi, tagapagbantay ka noon ng mga tupa, pero pinili kita para mamuno sa mga mamamayan kong Israelita. Sinasamahan kita kahit saan ka magpunta, at nilipol ko ang lahat ng mga kalaban mo. Ngayon, gagawin kitang tanyag katulad ng ibang mga tanyag na tao sa mundo. Binigyan ko ng sariling lupain ang mga mamamayan kong Israelita, para may sarili silang tirahan at wala nang gagambala sa kanila. Hindi na sila aapihin ng masasamang tao gaya ng dati, mula nang maglagay ako ng mga pinuno sa mga mamamayan kong Israelita. Tatalunan ko rin ang lahat ng kalaban mo. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabi sa iyo na patuloy na manggagaling sa iyong angkan ang magiging hari ng Israel. Kapag namatay ka na at ilibing kasama ng mga ninuno mo, ipapalit ko sa iyo ang isa sa mga anak mo, at patatagin ko ang kaharian niya. Siya ang magpapatayo ng templo para sa akin, at titiyakin ko na ang kanyang angkan ang maghahari magpakailanman. Kikilalanan niya akong ama at kikilalanan ko siyang anak. Mananatili ang pag-ibig ko sa kanya hindi gaya ng ginawa ko kay Saul na pinalitan mong hari. Pamamahalan ko siya sa aking mga mamamayan at kaharian, at ang kanyang angkan ang maghahari magpakailanman." Isinalaysay ni Nathan kay David ang lahat ng ipinahayag ng Diyos sa kanya. Ang panalangin ni David. Pagkatapos, pumasok si Haring David sa tolda kung saan naroon ang kahon ng kasunduan. Umupo siya roon sa presensya ng Panginoon at nanalangin, "Panginoong Diyos, sino po ba ako at ang sambahayan ko para pagpalain niyo ng ganito? Ngayon, O Diyos, may pangako pa kayo tungkol sa kinabukasan ng sambahayan ko. Itinuring niyo ako na parang pinakadakilang tao. O Panginoong Diyos, ano pa po ba ang masasabi ko sa pagpaparangal ninyo sa akin? Sapagkat nakikilala niyo kung sino talaga ako na inyong lingkod. O Panginoon, dahil po sa akin na inyong lingkod at ayon na rin sa inyong kalooban, ginawa niyo ang mga dakilang bagay na ito at inihayag ito sa akin. Panginoon, wala po kayong katulad. Walang ibang Diyos maliban sa inyo at wala rin kaming ibang alam na Diyos na gaya ninyo. At wala ring ibang tao na tulad ng inyong mga mamamayang Israelita. Ang bansang ito lamang sa mundo ang inyong pinalaya mula sa pagkaalipin para maging mamamayan ninyo. Naging tanyag ang pangalan nyo dahil sa kadakilaan at kamangha-manghang ginawa nyo nang itinaboy nyo ang mga bansa sa pamamagitan ng inyong mga mamamayan na inilabas nyo sa Ehipto. Ginawa nyong sariling mamamayan ang mga Israelita magpakailanman, at kayo, Panginoon, ang kanilang naging Diyos. At ngayon, Panginoon, tuparin po ninyo ang ipinangako nyo sa akin na inyong lingkod at sa aking pamilya, para maging tanyag kayo magpakailanman. At sasabihin ng mga tao, ang Panginoong makapangyarihan ng Diyos ng Israel. At ang pamilya ko ay magpapatuloy sa paglilingkod sa inyong presensya, magpakailanman.
Malakas po ang loob ko na manalangin sa inyo ng ganito aking Diyos, dahil ipinahayag ninyo sa akin na inyong lingkod na magpapatuloy ang aking paghahari sa pamamagitan ng aking angkan. Panginoon, tunay ngang kayo ang Diyos. Ipinangako niyo po sa inyong lingkod ang mga magagandang bagay na ito. At ngayon, nalulugod po kayong pagpalain ang sambahayan ko para magpatuloy ito sa presensya niyo magpakailanman. Sapagkat kapag nagpapala kayo Panginoon, ang pagpapala ninyo ay magpakailanman. Unang Kronika Kapitulo 18. Ang mga pagtatagumpay ni David. Kinalaunan, natalo at sinakop ni David ang mga Filisteo. Inagaw niya sa kanila ang Gat at ang mga baryo sa paligid nito. Natalo rin ni David ang mga Moabita, at sinakop niya sila at nagbayad sila ng buwis sa kanya. Nakipaglaban din si David kay Haring Hadadezer ng Zoba, hanggang doon sa Hamat, noong naglakbay si Hadadezer sa pagsakop sa mga lupaing malapit sa ilog ng Euphrates. Naaga ni na David ang 1,000 niyang karwahe, 7,000 mga ngarwahe, at 20,000 sundalo. Pinilayan ni na David ang mga kabayo na humihila ng mga karwahe maliban lang sa 100 na itinira nila para gamitin. Nang dumating ang mga Arameo mula sa Damascus para tulungan si Hadadezer, pinatay nila David ang 22,000 sa mga ito. Nagpatayo agad si David ng mga kampo sa Damascus, ang lugar ng mga Arameo. At naging sakop niya ang mga ito, at nagbayad sila ng buwis sa kanya. Pinagtagumpay ng Panginoon si David kahit saang labanan siya magpunta. Kinuha ni David ang mga gintong kalasag ng mga opisyal ni Hadadezer, at dinala ang mga ito sa Jerusalem. Kinuha rin niya ang maraming tanso sa Tiba at Con, mga bayang sakop ni Hadadezer. Kinalaunan, ang mga tansong ito ang ginamit ni Solomon sa pagpapagawa ng malaking sisidlan ng tubig na parang kawa na tinatawag na dagat, mga haligi, at ng mga kagamitang tanso para gamitin sa templo. Nang mabalitaan ni Haring Tou, ng Hamat na tinalo ni David ang buong sundalo ni Haring Hadadezer ng Zoba, pinapanta niya ang anak niyang si Hadoram kay Haring David para kamustahin at batiin sa pagkakapanalo niya kay Hadadezer. Noon pa man ay magkalaban na sina Tou at Hadadezer. Nagdala si Hadoram ng mga reg-along gawa sa ginto, pilak, at tanso. Inihandog ito ni Haring David sa Panginoon, gaya ng ginawa niya sa mga pilak at ginto na naagaw niya mula sa mga sumusunod na bansa ang Edom, Moab, Ammon, Philistia at Amalek. Si Abishai na anak ni Zeruiah ay nakapatay ng 18,000 Edomita sa lambak ng asin. Naglagay si David ng mga kampo sa Edom at naging sakop niya ang lahat ng Edomita. Pinagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumunta para makipaglaban. Ang mga opisyal ni David. Naghari si David sa buong Israel, na gumagawa ng matuwid at tama para sa lahat ng mamamayan niya. Si Job na anak ni Zeruiah ang namumuno sa mga sundalo niya. Si Jehoshaphat na anak ni Ahilud ang namamahala ng mga kasulatan ng kaharian. Sina Zadok na anak ni Ahitab at si Ahimelech na anak ni Abiathar ang mga pari. Ang kalihim ay si Shavsa, si Benaiah na anak ni Jehoiada ang pinuno ng mga Kirteo at Peleteo. At ang mga punong opisyal ni David ay ang kanyang mga anak na lalaki. Unang Kronika Kapitulo 19. Ang digmaan laban sa mga Amonita at Arameo. Makalipas ang ilang panahon, namatay si Nahash, na hari ng mga Amonita. At ang anak niya na si Hanan ang pumalit sa kanya bilang hari. Sinabi ni David, pakikitaan ko ng kabutihan si Hanan dahil naging mabuti ang ama niya sa akin. Kaya nagpadala si David ng mga opisyal para ipakita ang pakikiramay niya kay Hanan sa pagkamatay ng ama nito. Pero pagdating ng mga opisyal ni David sa lupain ng mga Amonita, sinabi ng mga opisyal ng mga Amonita sa kanilang hari, iniisip niyo ba na pinaparangalan ni David ang inyong ama sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tauhan para makiramay sa kalungkutan ninyo? Hindi. Ipinadala niya ang mga taong iyan para magmanman sa lupain natin at wasakin ito. Kaya ipinadakip ni Hanan ang mga tauhan ni David, inahit ang balbas nila at ginupit ang kanilang mga damit mula baywang pababa at pagkatapos ay pinauwi sila. Sa ganoong kalagayan, nahihiya silang umuwi dahil sa kanilang itsura. At nang mabalitaan ni David ang nangyari, nagsugo siya ng mga mensahero para sabihin sa mga opisyal niya na manatili muna sila sa Jericho hanggang sa tumubo na ang mga balbas nila. Pagkatapos, maaari na silang umuwi. Napag-isip-isip ng mga Amonita na ginalit nila si David.
Kaya nagbayad sila ng 35 toneladang pilak para umupo ng mga karwahe at mga ngarwahe mula sa Aram Naharaim, Aram Maaka at Zoba. Ang bilang ng mga karwahe at mga ngarwahe ay 32,000. Sumama rin sa kanila ang hari ng Maaka at ang mga sundalo nito. Nagkampo sila malapit sa Medeba, at naghanda rin ang mga Amonita at lumabas sa bayan nila para makipaglaban. Nang mabalitaan ito ni David, isinugaw niya si Joab at ang lahat ng matatapang na sundalo sa pakikipaglaban. Humwesto ang mga Amonita sa pakikipaglaban sa may pintuan ng kanilang lungsod, habang ang mga hari na sumama sa kanila ay pumwesto sa kapatagan. Nang makita ni Joab na may mga kalaban sa harap nila at likuran, pumili siya ng pinakamahuhusay na sundalo ng Israel, at pinamunuan niya ang mga ito sa pakikipaglaban sa mga Arameo. Si Abishai naman na kanyang kapatid ang pinamuno niya sa mga natitirang sundalo sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Sinabi ni Joab kay Abishai, "Kung makikita mo na parang matatalo kami ng mga Arameo, tulungan ninyo kami, pero kung kayo naman ang parang matatalo ng mga Amonita, tutulungan namin kayo. Magpakatatag tayo at buong tapang na makipaglaban para sa ating mga mamamayan at mga lungsod ng ating Diyos. Gagawin ng Panginoon kung ano ang mabuti para sa kanya." Sumalakay sina Joab at ang mga tauhan niya sa mga Arameo, at nagsitakas ang mga Arameo sa kanila. Nang makita ng mga Amonita na tumatakas ang mga Arameo, tumakas din sila palayo kay Abishai na kapatid ni Joab, at pumasok sa lungsod nila. Kaya umuwi sina Joab sa Jerusalem. Nang mapansin ng mga Arameo na natatalo sila ng mga Israelita, nagsugo sila ng mga mensahero sa mga kasama nilang mga Arameo na nasa kabilang ilog ng Euphrates para tulungan sila. Ang grupong ito ay pinamumunuan ni Shofak na commander ng mga sundalo ni Hadadezer. Nang malaman ito ni David, tinipon niya ang lahat ng sundalo ng Israel sa pakikipaglaban. Pagkatapos, tumawid sila sa ilog ng Jordan at pumwesto na nakaharap sa mga Arameo, at naglaban sila. Pero nagsitakas ang mga Arameo sa mga Israelita. Nakapatay sina David ng 7,000 mga ngarwahe at 40,000 sundalo na lumalakad lang. Napatay din nila si Shofak, ang commander ng mga sundalo. Nang makita ng mga sakop ni Hadadezer na natalo na sila ng mga Israelita, nakipagkasundo sila at nagpasakop kay David. Kaya mula noon, hindi na tumulong ang mga Arameo sa mga Amonita. Unang Kronika Kapitulo 20, Inagaw ni David ang Raba. Nang panahong pumupunta ang mga hari sa digmaan para makipaglaban, hindi sumama si David at nagpaiwan siya sa Jerusalem. Si Joab ang nanguna sa mga sundalo sa pakikipaglaban. Winasak nila ang lupain ng mga Amonita at pinalibutan ang Raba hanggang sa malipol ito. Pumunta si David sa Raba at kinuha ang gintong korona sa ulo ng hari ng mga Amonita, at inilagay niya ito sa kanyang ulo. Ang bigat ng korona na may mamahaling bato ay 35 kilo. Marami pang bagay ang nasamsam ni David sa lungsod na iyon. Ginawa niyang alipin ang mga mamamayan doon at pinagtrabaho, gamit ang lagare, piku, at palakol. Ito ang ginawa ni David sa mga naninirahan sa lahat ng bayan ng mga Amonita. Pagkatapos, umuwi si David at ang lahat ng sundalo niya sa Jerusalem. Ang digmaan laban sa mga Filisteo. Makalipas ang ilang panahon, muling naglaban ang mga Filisteo at mga Israelita, nangyari ito sa Gezer. Sa labanang ito, pinatay ni Sibakay na taga-Hasha si Sipay, na isa sa mga angkan ng Rapha. At natalo ang mga Filisteo. Sa isa pa nilang labanan, pinatay ni Elana na anak ni Jer si Lami na kapatid ni Goliath na taga-Gat. Ang sibat ni Lami ay makapal at mabigat. Muli pang naglaban ang mga Filisteo at mga Israelita, nangyari ito sa Gat. Sa labanang ito, may isang tao na sobrang laki, may tig-6 na daliri sa mga kamay at paa niya. Isa rin siya sa mga angkan ng mga Rapha. Nang kutsain niya ang mga Israelita, pinatay siya ni Jonathan na anak ng kapatid ni David na si Shimea. Ang mga Filisteong iyon ay mula sa mga angkan ng Rapha na taga-Gat. Pinatay sila ni David at ng mga tauhan niya.